So what's up? Hello, magandang araw po sa inyong lahat mga kamanok. So once again, andito ulit ako, PJ Vergara, upang magbigay sa inyo ng ilang mga kaalaman, advice pagdating sa pagmamanok. Okay? So ang ating topic ngayon ay mula na naman sa ating mga subscribers na nagtatanong. Dahil kayo po ang priority ko dito, kayo po ang dapat kong unahin. Okay? So ang katanungan po natin na sasagutin ngayon is ganito po. Idol, yun bang 7 months na manok na tandang kong alaga dito, pwede na po ba natin itong gawing pampalahi? O pwede ba natin itong gawing materyales? Actually, ang ating mga alaga, okay, na mga tandang, especially mga early maturing, yung iba, gumagamit nito pagdating sa breeding. Okay naman po, especially yung mga linyada ng hatch, blacks, sweaters, pwede yan. Pero kung mga late maturing mga kamanok, karamihan ng mga manok na 7 months, hindi po nila kaagad-agad ginagamit sa breeding yan mga kamanok. Anong dahilan ka, mamay? Bakit hindi po pwede? Tumitilawak na nga to. Mga kamamay, masyado pang bata yung mga 7 months old natin. Actually, hindi pa ganun kataas yung testosterone level nito sa katawan ng ating mga manok. Kamamay, ano ba yung testosterone na sinasabi mo? Sa tao, meron din pong testosterone na tinatawag. Okay? So kapag hindi pa ganun ka-matured ang isang tao, hindi pa siya nakakaramdam ng ika nga sabihin is yung hindi pa ganun kakumpleto o buo yung kanyang pagiging binata. Kung inyo pong gagamitin sa breeding yung mga 7 months old ninyo, malamang sa malamang 80% hindi po ganon ka-healthy yung mga sisiw. Kamamay, ano magiging sisiw? Weak, mahihina, madaling kapitan ng sakit, tapos maliliit ang sukat. Okay, yan po yung possible na makuha ng inyong mga alagang, mga tandang o inahin na kanyang magiging sisiw. Mahihina, maliliit, sakitin. Kasi nga po, wala pa sila sa peak na age para mag-breed sila. Hindi pa ganun kataas ang testosterone level sa katawan. Kaya mga kamanok, hintayin nyo na lang po na mag-1 taon ang inyong mga alaga. Para sa akin, yan po yung best o napakagandang panahon o age ng isang tandang para i-breed nyo sila. Kasi mga kamanok, ganito yan eh. Mag-exert o magbibigay, maglalaan, maggugugol din kayo ng panahon. Ipapriming nyo yan. Magbibigay kayo ng injectable supplements. Bibigyan nyo yan ng pagkain masasarap. Siyempre, breeding yan eh. Dapat po pwedeng ibigay nyo dyan ay mga pellets talaga. Okay, mga fertility pellets talaga para sa mabilis mapangitlog. Ang mamahal niyan. Kaya mga kamanok, sinasabi ko sa inyo, hintayin nyo na yung magandang panahon, hintayin nyo na yung magandang pagkakataon pagdating sa breeding. Para sa ganun, wala kayong pagsisihan pagdating sa bandang huli. Nakapag-breed nga kayo. O sabihin ni Kamama, hindi makakapagpasisiw ng maayos. Sabihin ni Kamama, hindi din makakapasisiw ng malalaki. Bakit malalaki naman to? Ngayon. Pero pagdating sa sakit, tingnan natin. Mas maganda pa rin na nasa tamang edad ang ating mga materyales bago natin sila i-breed. 1 year old para sa akin ang tandang at ang inahin po pwede na rin po na 1 taon. 9 months, pwede na rin ang 9 months pero hintayin nyo na po na makapangitlog sila. Okay? Yung unang pisa nila, hindi ko muna hindi ko muna yun inaalagaan. Yung unang itlog, naglimlem na pisa, inare-range ko muna. Bahala muna kayo dyan. Yung pangalawa, pangatlo, and so on and so forth, yun ang aking ibinibreed. Yun ang aking pinagtutuunan ng pansin. Kasi pansin ko rin sa experience ko, mas nagiging mas masisigla, mas healthy yung mga sisiw kapag ang mga inahin nila ay hindi ganun kababata. Pagka yung mga inahin nila ay nakapagpisa na ng 2, 3, at saka yung mga itlog, mga kamanok, pansinin niyo, mas nagiging maganda yung shell, yung hatchability, yung mga sisiw healthy, yung mga itlog malalaki. Okay, at mas marami pang magagandang benefits kapag medyo magulang-gulang yung mga inahin ninyo at saka yung tanda. Okay? So, kaya sinasabi ko sa inyo yung mga 7 months ninyo, huwag kayong masyadong mainip, huwag kayong masyadong excited. Darating din yung panahon na yan.
Kasi ayoko lang namang hinayang kayo pagdating sa huli. Baka mamaya pagdating ng 7 months, nung inyong mga inalagaan sisiw, ay totoo pala si kamama niya. Mapapayat to. Bakit ganon? Yung materials ko naman, ang lalaki ng katawan, pero bakit ang mga sisiw, ang mga stag na na-produce ko, ang papayat, hindi mo pataba? Dahil nga po yan sa early breeding na inyong ginagawa. Which is dapat, kailangan po na 1 year old, depende pa po yan sa line ha, depende pa po yan sa linyada. Merong mga linyada talaga na kahit 1 taon na, late maturing. Kamamay, ano ba yung mga linyadang ganyan? Boston Roundhead, medyo late maturing yan. Yung ibang mga blacks, merong early, meron ding nalilate. Meron ako ditong ganyan eh. 1 year na, hindi pa nagbo-bloom. Okay, so hindi ko alam kung anong gagawin ko sa kanya. Pero syempre, dahil sa gusto ko yung linyada na yon, inaalagaan ko pa rin. Okay? So dahil sa favorite ko yung linyada ngayon, dahil sa nagtatagumpay nga sila, inaalagaan ko pa rin. Pero, tingnan nyo ito mga kamanok. Ang pansin ko dyan sa mga late bloomers na ganyan, yung mga late maturing, ang gaganda ng katawan. Bakit kamanok? Kasi, doon po napupunta yung kinakain nilang pagkain. Okay, mabilis ang kanilang panunaw, at saka ang gaganda ng kanilang katawan. Okay, lalo na syempre, siguro, combination na rin ng, ng healthy feeds, kaya nagiging gano'n ang kanilang katawan. Pero napapansin ko talaga, ang gaganda ng katawan ng mga late maturing compared natin doon sa mga early maturing. Okay? So, kamanok, ano naman yung mga linyada na mga early maturing? Baka naman may alam ka. Baka po pwede nating i-breed ng 7 months to. Meron naman, especially yung mga sweaters nga, mga hatches, yung blacks, marami din. So, yan yung alam ko ng mga early maturing na kahit medyo bata pa, ibinibreed na nung iba. Which is, ako kahit early maturing, ayoko pa rin i-breed ng ganyang kabata eh. Okay, gusto ko talaga matured talaga yung tandang. Kung maaari nga mga kamanok, 2 years old. Kasi sa 2 years old, yan natin nakikita lahat ng qualities ng ating mga alaga, yung kanilang kalusugan, talagang kumpletong-kumpleto na. Kung maaari lang, kung hindi kayo maiinip, 2 years old, ang inahin kahit 1 taon, 2 taon, okay lang. Pero ang tandang 2 taon, sigurado ako, makukuha nyo na talaga ang napakagandang breeding pagdating sa inyong pagpapalahe. Okay? So, ano pa ba mga kamanok? Sa breeding. Ay, sa breeding din pala mga kamanok, kailangan nyo din pong mag-priming. Hindi po basta nagustuhan nyo, kukunin nyo lang po sa TV, lagay na agad sa breeding pen. Meron po tayong mga proseso, mga newbie, pinapriming po muna natin yan, pinupurga, pinapaliguan, at tinuturukan. So, yung injectable supplements na tinuturok natin, makakatulong nyo sa kanilang kalusugan upang mas mapaganda ang blood circulation sa loob ng sistema ng ating mga manok. Para po mapupula ang mukha, maganda ang katawan, mabilis po ang assimilation ng pagkain. Makikita nyo kaagad mga kamanok, pag kumain ng pagkain, after 1 month, bumubulto ka agad. So, hindi po agad the breeding period, sabi, ay, breeding na pala ngayon, October na. Lagay na kaagad sa breeding pens. Hindi po ganun, Kailangan po mga kamanok, ipinapriming nyo muna lahat ng inyong ibibreed na mga manok. It's either tandang, inahin, o broodhen, or brood chickens, lahat yan ipinapriming natin. Para po talagang makuha natin yung magandang sisiw na ating maipuproduce sa ating pagpapalahe. So mga kamanok, sana kahit paano makatulong at maliwanagan ng ating kamanok na nagtanong nito. Hindi ko man alam kung sino yung nagtanong, pasensya ka na at kung mapapanood mo man ito, mag-comment ka naman dito kung nakatulong sa iyo at syempre pasasalamatan kita dahil sa katanungan mong iyon. Kaya mga kamanok, kung kayo man ay may gustong alamin at gusto mo rin yung paraan ko ng pagpaliwanag dito, comment mo na lang yan. Pag-usapan natin next video. Okay? Para naman meron tayong mapanood sa susunod. So, paano mga kamanok? Mahal ko po kayo. This is ang inyong lingkod, PJ Vergara. See you for our next vlog. Paalam.